Samantala sa ibang balita, sa unang pagkakataon, kinilala ng pamahalaan ang Jabida Massacre na naganap noong 1968. Sa ginanap na ika-45 anibersaryo nito noong Martes, mismo ang Pangulo na ang nanguna sa paggunita ng nasabing insidente. Yan ang pinag-usapan sa report ni Elena Luna. Hindi hahayaan ni Pangulong Aquino na maulit ang trahedya ng Jabida sa nangyaring kaguluhan sa Sabah, Malaysia. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pakikiisa sa paggunita sa ika-45 anibersaryo ng Jabida Massacre sa Corregidor Island sa Cavite. Kumpara sa iba ay pareha lamang ang buhay ng mga Moro na ating mga kapwa Pilipino. Lamang na pwedeng isangkalan para sa pansariling interes. Para sa akin, mali ang pananaw na ito. Trahedya po ang nangyayari ngayon sa lahat dado. Gaya ng trahedya na nangyari sa Jabida. Ngunit marahil ang pinakamalaki pong trahedya ay tila yata hindi pa tayo natututo sa mga aral ng nakaraan, na ang pagsunod sa batas at ang pagrespekto sa mga patakaran ang tanging makatarungan tugon sa mga hamong kinakaharap natin. Nangyari ang pagpatay sa mga kabataang Muslim sa Corregidor nang tumanggi silang kalabanin ang kapwa Muslim para umano mabawi ng gobyernong Marcos ang Sabah sa Malaysia. Kapwa-agawa ng teritoryo sa Sabah ang dahilan ng pangyayari noon at ngayon. Ano man pong pilit natin magsimpatya, hindi po maiwasang maghinayang, malungkot at masubok ang ating pasensya dahil gaya na nangyari sa Jabida Unit. May mga taong inuna ang sarili kaysa ang kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino. 4.5 dekada na po ang lumipas nang naganap ang madugong pangyayari dito sa koridor. Inapina nga po ang mga kasapi ng Jabida Unit, pilit pang pinalilimot sa tadhana ang kanilang pinagdaanan. Hanggang ngayon, wala pa rin itong opisyal na pagkilala mula sa pamahalaan. Parang chismis lamang kung isingit sa mga aklat at ituro sa paaralan. Wala pa rin hakbang upang itala ito sa kasaysayan bilang sugat sa ating nakaraan. Naniniwala ang Pangulo na naiwasan sana ang sitwasyon kung pumasok lamang sa tamang proseso. Karugtong po ng insidente sa Jabita ang masalimot na usapin ukol sa pagmamayari ng Sabah. Magsisimula po ang pagresolba nito hindi sa mga espekulasyon, opinyon o haka-haka, kundi sa pagtukoy ng di maikakailang mga katotohanan. Ang tungkulin ko po, halughugin ang kasaysayan para sa mga katotohanan ito at mula roon ay maglatag ng direksyon na tatahakin ang ating bansa ukol sa usapin ng Sabah. Isang direksyong sinisiguro ko po sa inyo ay hindi gagamit ng dahas. Kasama ko na po ang DFA, DOJ at ang ating Executive Secretary upang magsaliksik at magmungkahi ng isang roadmap tungo sa mapayapang resolusyon ng issue ng Sabah. Batid ng Pangulo na sa nangyaring Jabida Massacre, hindi na maaaring makapagsampa ng kaso dahil 20 taon lamang ang prescriptive period nito. Ayon sa kanya, hindi dapat naging balakid ang panahong nagdaan para sa paghahanap ng tunay at ganap na katarungan. Sa kanyang pagdalo sa programa, si Pangulong Aquino ang naging kauna-unahang presidente ng bansa na kinilala ang nangyaring pagdilig ng dugo sa isla. Natasan na rin po natin ang National Historical Commission of the Philippines na itala bilang isang historical landmark ang Mindanao Garden of Peace sa isla nito. Maaari na ring mabasa sa ating official gazette sa pakikipag-ugnayan sa NHCP ang ilang mga detalye, ang kasaysayan ng mga pangyayaring kaugnay ng Jabida Unit, ang timeline ng mga peace process sa pagkakalan at ng MNLF at MILF, at iba pang kaalamang maaari magmulat sa publiko at magtaas ng antas ng diskurso. Magsilbi rin po sanang tanda ng pagkilala ng pamahalaan sa pagdurusa ng mga Moro ang aking pagpunta rito. Hindi man po natin mababago ang pagkakamali ng nakaraan. Tungkulin nating siguruhing hindi na mauulit ito. Naway maalala natin ang naiwasan sanang pagdanak ng dugo ng ating mga kababayan. Sa ating paggunita, hari nawa ay mabibigang saysay ang kanilang pagkamatay. Bahagi rin ng programa ang groundbreaking ceremony para sa itatayong Mindanao Garden of Peace. Ang hardin ay bilang pagkilala sa mga martir ng Jabida. Sinisimbolo rin ito ang pagkakaisa ng Muslim at Kristiyano para sa pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao.
Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Duna, Corregidor Island.